ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Oh, yeah. Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ngayon po ay Lunes, Yung 31 ng Marso, tama ba ako? tama. Oh, di ba? At ang ating oras alas 11:03 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio, Oh, yeah. bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At yeah. syempre, palagi kong kasama si... Miss Juvie de Guzman. Yan, very good. Palakpakan naman natin si Oh, Ma'am yeah. Judy. He was holding the fort. Noong ako ay, pag ako ay nawawala. Oh, busy eh. So, congratulations. Pasensya na kayo, ha? At, eto pa. Dapat may mga congratulations tayo, ha? Una, congratulate natin si Senator Bongo na pinangalanan na ito ang kanyang citation sa isang award-giving body. Most Outstanding and Inspiring Public Servant of the Year sa 4th Asian Torch Excellence Award. Yan, na inorganisa ng isang organisasyon na tinatawag na Real Talk Philippines. Yan. Congratulations. Hindi na nga nakapunta si Senator Go kasi baka busy sa pagkakampanya. Opo. Ngunit ang kanyang COS, Ayun. Chief of Staff, si Ginoong Angelo Villar, ang tumanggap ng Award. award, ng gantimpala sa kanyang pangalan. Yan. Okay. Parang kayo din, nawawala kay minsan. Yan, ganun talaga. I-congratulate din natin ang pamahalaang Marcos Uy! sa isang record. Kasi ayaw tuloy, ano ba yan? Sa Social Weather Station. Yan. Oh, wag niyo sabihin hindi totoo ito kasi naniniwala ang Malacanang doon sa 51% ng Social Weather Station na sinasabing dapat daw litisin si Pangulong Duterte sa Hague. Ako naman, wala naman tayong Pinapanigan. hindi, wala tayong argument sa mga Argument. survey. Hindi Okay, tayo okay. survey first. So paano natin masasabing tama o Okay. mali, ano? Opo. Ang incidence daw ng hunger o yung dami ng bilang ng mga nagugutom Oh? ay tumaas. O, di ba? Congratulations. Tumaas. Grabe. Pinakamataas na level ng dami ng nagugutom. Aha. Since the pandemic, it's a pandemic, understandable. Opo. Lockdown. Walang kalakal, walang labasan. sweldo, walang trabaho, wala ni yung esensya lang, pagkain lang, at saka yung mga gamot, di ba? Yun lang ang mga bukas. Ayuda, pag may dumarating. Ayuda, yan, oo, yan. Eto etong survey na ito ay isinagawa sa pagitan ng Marso 15 hanggang ika-20 ng Marso. 27.2% ng mga sumagot sa survey questionnaire ang nagsasabing sila ay nakaranas ng involuntary hunger or pagkagutom na hindi nila kagustuhan. Iba yung nagdidieta kasi, nagugutom talaga yon, tinitiis nila yung gutom. Tinitiis yung Tinatawag na tiis ganda. Kaya tiis pogi. Para maging pogi, ay nagtitiis silang magpagutom. Buti na lang, hindi ko na kailangan gawin yun. Hindi na. Kasi pogi na ako. Yes. Kahit hindi magtiis. Yes na yes. Talaga namang isiningit pa yun no? Pareho kami ni Speaker Romualdez, mahilig sa singit. Okay lang yun. Okay, ito ay tumaas to, matakyan, tinaas pala. Mula sa Pebrero, ng 21.2% ang nagsabing may involuntary hunger sila. Okay. Naging 27% sa makatuwid bagay, dumadami ang bilang ng mga nagugutom. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Sila na nagsasabi niyan, yung mga tao. How do you argue with that? Sasabihin nilang hindi totoo yan.
Ano hindi totoo? Eh, tao nagugutom, hindi naman ikaw eh. Paano sasabihin hindi totoo? Ito yung nakakaranas ng gutom eh. Hindi naman ikaw eh. Oh. Yun lang. Ano bang komento ni Manang Claire dyan? Oh, wag yung sabihin, hindi totoo yan. Ay, sa'yo hindi totoo. Di ba? Oh, mukhang busog na busog ka eh. Wow. Hindi nga eh, di ba? Oh, hindi naman siya namumutla. Oh, mukhang malusog naman siya, parang ako. Oh, pero huwag niyo sasabihin hindi totoo yan. Eto, year on year pala ay mas mataas din ng 7%. Yung last year, ito, para nila yung Pebrero at Marso, tumaas ng 6%. Opo. Kung ikukumpara mo naman sa same time last year, tumaas din ng 7% naman. Ito ang breakdown ng 27.2% na nakaranas ng pagkagutom. 21% sabi ay moderate hunger, katamtamang pagkagutom. 6.2% matinding pagkagutom. Grabe. Yan ang mabigat. Kala ko ba marami ayuda yan? Hindi nga, yun nga sinasabi ni Mayor Magalong na wala iyang ayuda na yan. One time lang. Kasi puro politika ang ating inaatupag, yun ang mabigat eh. Katulad yan, sa halip na atupagin yung gutom ng mga tao, kay Timor-Leste, kay Hague, ayan, yung mga tirada ni Secretary Remulla nagkaroon na ng backlash. Hindi natin pinag-uusapan dito si Raul Manuel ha. Hindi kasi di ba nagkaka-backlash din yung mga salita ni Raul Manuel. O, di ba? Hindi rin natin Baka nadulas lang yun. Nagkakaroon ng backlash. O yung sinasabi ni Atty. Falsis tungkol sa mga OFWs na parang natutuwa pa siyang naaresto sa Qatar. Nagka-backlash din yan. Kay Atty. Jess Falsis, matindi ang backlash. Kay Atty. Jess Falsis, di ba? Oo. Hindi, marami ng backlash dyan kay Atty. Falsis eh. Di ba nakagalitan nga yan ng Korte Suprema? Opo. Naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema tungkol sa LGBTQ rights. Maganda sana, kaya lang maganda yung adhikain niya, kaya lang mali yung pamamaraan. Palpak. O nakagalitan siya kasi umapil siya sa Supreme Court, mukha siyang pupunta sa club. Makulay ang buhay. Siguro ay nakakain ng sinabawang gulay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Natalo tuloy yung kanyang petisyon. Nakagalitan pa siya, na-contempt pa siya ng Korte Suprema. Yun ang sinasabi kong backlash. Attorney Jess Falsis. Ito naman, sinasabi ni Secretary Remulla na anti-Timor-Leste daw corrupt. Bago sabi niya, hindi magiging maganda, nanakot pa eh. Hindi magiging maganda sa inyo na hindi nyo kami pinagbigyan sapagkat malilintikan kayo sa amin pagdating ng pagme-member nyo sa ASEAN. Sinabi ni Secretary Remulla na para sa akin ay masagwa para sa isang public official. Bansa yun eh. Na nananakot. Kasi ba galit na galit tayo pagka nananakot ang China sa atin? Opo. Ako nagagalit din, binubuli tayo. Bakit yung Timor-Leste? Binubuli natin. Eto, nagsalita na ito ay isang miyembro ng Parliament at dating Justice Minister ng Timor-Leste. So hindi basta-basta to tao ron. Si Member of Parliament Dionisio Babos Suarez. Yeah. Pinakita niya sa isang article na hindi tama yung ginagawa. Yan. Sabi niya dito sa kanyang article na makikita natin sa isang publication, yung Agencia Noticiosa de Timor-Leste. Parang Philippine News Agency nila. Parang PNA na eto ang sabi niya ha. Ang principle ng judicial independence ay ang judiciary ay may kasarinlan, independent siya sa executive. Okay. So sabi niya, pareho rin naman ang konstitusyon ng Pilipinas at ng Timor-Leste when it comes to judicial independence. Bakit ganon ang interpretasyon ng gobyerno ng Maynila na porket yung judiciary ay hindi nila nakuha ang gusto nila, ay ang parurusahan nila yung gobyerno, hindi ba hiwalay yung judiciary sa executive, sabi niya. Opo.
Sabi niya, ibig bang sabihin ni Remulla na ang hudikatura, ang mga korte ng Timor-Leste ay maging sunod-sunuran sa agenda ng executive? Hindi pwede yun. Yan ay labag sa aming konstitusyon. Hindi dapat. O halimbawa, sinabi ng Amerika rito, dapat etong si ganito ay ba-convict dito, kundi hindi ka namin kayo pakikisabahan. Anong koneksyon nun? Ganun ang sinabi mo eh. Walang koneksyon eh. Sabi niya, okay ha. Ito sabi nitong si dating Justice Minister Suarez na ngayon ay miyembro ng Parliament ng kanilang lehislatura. Ang isang bansa na katulad ng Timor-Leste ay may soberanya. Yes. Hindi si Lisa Soberano ha. May sovereignty. Yes. Ha? Kami ay kailangan na sumunod sa aming saligang batas kahit kami ay i-pressure ng ibang bansa kasi sovereignty. Yes. Hindi yata naintindihan ni Remulla ang konseptong ito kasi tiklop na tiklop tayo pagdating doon sa ICC. So palagay ko hindi naintindihan ni Boying Remulla yung principle ng sovereignty, notwithstanding the fact nga siya ay abogado at tinuro naman sa amin ito. First year law yan eh. First year, first sem. Or hindi ka man nag-law, yung mga may subject na political science, tinuturo yan what are the 4 elements of a state, di ba? Territory, people, di ba? Government, sovereignty. Ano pa lang yan? First year, college, hindi pa nga law school. College pa lang. Tinuro na sa atin yan. Okay, sabi niya, sana ay hindi gawin na parang leverage o pagbabanta yung hindi nila nakuha yung extradition ni Teves sa hukuman ng Timor-Leste sapagkat hindi dyan nakasalalay ang pagiging miyembro ng isang estado sa ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations. Sapagkat nakalagay naman, yan ay makikita naman natin dun sa charter ng ASEAN, yung charter, yung parang constitution and bylaws nila. Opo. Yan tawag sa constitution, one of the synonyms of a constitution, kahit yung constitution natin, any country's constitution is the charter or the fundamental charter. Kasi yan ang, sa constitution, nakatayo ang ating pamahalaan. Kasi nasa konstitusyon nakalagay anong klaseng pamahalaan, sino may kapangyarihan para gawin ito, di ba? Doon nakalagay eh. Nakalagay doon, may presidente, may vice-presidente, may 24 na senador, may kung ilang congressman, may gobernador, may vice-gobernador, may hukuman, ang hukuman ganito ang role, ang executive ganito ang role, ang lehislatura ganito ang role. Iyan, sinasabi nila, ang ASEAN, sa ilalim ng konstitusyon ng ASEAN, ay consensus at consultation ang nananaig. Ibig sabihin, hindi isang miyembro lang. Ngayon, pinangangalandakan pa ni Remulla, uy, founding member kami ng ASEAN. Lagot kayo sa amin, walang kwenta kay founding member ka kung nag-join ka na lang after ng ASEAN. After yung original members, kay founding ka kay hindi, isang boto ka pa rin, kinukonsulta pa rin lahat kung ikaw ay sasali o hindi. At baka nakakalimutan ni Secretary Remulla na ang Timor-Leste ay may observer status na sa ASEAN. Anong ibig sabihin po ng observer status kung babasahin ninyo ang charter ng ASEAN? Ang ibig sabihin, meron na siyang lahat ng kwalifikasyon para siya ay maging miyembro. Lamang, kumbaga sa empleyado, probation. Pero hindi ka naman ipo-probation kung hindi ka qualified. Kanya lang, tinitingnan muna. At bakit hindi natin i-admit sa ASEAN ang Timor-Leste? Wala namang problema ang Timor-Leste. Di ba? Opo. Ano bang problema? Doon ba ay nagkakagulo? Tapos na ang gulo ron. Yun ba ay colony? O nasakop ng ibang bansa? Hindi na, since 2002. Independent country na yon. Ang mga
polisiya ba o mga doktrina o mga patakaran ng pamahalaan ng Timor-Leste ay labag sa mga adhikain ng ASEAN? O ito ba ay ito ba ay parang susulong ng violent struggle o gera? Hindi naman. Peaceful naman. Bakit mo hindi gagawing full-fledged member dahil napikon ka lang, napahiya ka lang, na ubod ka ng yabang kasi, sasabihin mo, pabalik na si Tevez, mga 271,654 times mong sinabi, hindi lang ko eh. Pero Tony, Hindi mo naman mapabalik-balik, mapipikong ka, gaganong ka. di ba kasiraan na presidente natin ginagawa niya? Ay oo, bago kakatigan pa ng Department of Foreign Affairs, bago sasabihin nila ang Timor-Leste immature. Eh sinong immature ngayon? Sino bang anong tawag doon, yung tantrum sa ano yung tantrum sa Tagalog, Weather? Nagtatantrum. Di ba? Naglulupasay doon. Para ka naglulupasay doon. Parang bata. Oo, yun. Na hindi mo nakuha yung gusto mo, nagpapabili ka ng candy, hindi binigay sa'yo. Ay, hindi. Ang bihira naman to. Oh my God. Kawawa naman. Nagiging kahiya-hiya tayo for us to say that bago magre-react ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan na alam mo naman, bagamat sinasabi rito sa kanilang news agency na hindi ito opinyon ng gobyerno o noong news agency, Kundi alam siya naman natin hindi naman sasabihin itong taong ito kung hindi yun ang saloobin ng karamihan sa taga Timor-Leste na masyado naman kayo, oo, grabe. So yun Nakakalungkot yan. oo naman, yun ang Kasi mabigat. imbis na gumanda yung image natin sa kanila, pumapangit. Alay sadya. Anyway, maiba tayo dyan na manang juvie. Nakikimanang ako kasi Anything goes. kasi galing akong Baguio. Oh. Alam mo naman ang Baguio, di ba? DJ Banger yun, di ba? Oo, yung tawag dito, ang karamihan doon ay Ilocano. Manang, Manong. Manong, Manong. When Manong. O kaya kinuwento ko sa kanila yung yung nakakatuwa experience ko noon nung bata ko. Na nagbibinati. Malimit kasi kami ng family ko doon. Paborito ng tatay kong puntahan yung Baguio. Si Mang Hinaro pa nga yung nagdadrive sa amin noon. Nakita ko pa yung Hotel Venice kung saan kami Opo. tumitira dati. Luman-luma na ngayon. So mas marami ng bagong hotel. Pero nandun pa rin yung Hotel Venice sa may Burnham Park. Wow. Yung mga 14 at 13, 14 may napupusuan akong taga roon. Meron akong kasama na Ilocano. Sabi, yun nga tinasabi ko noong nandito si Konsihala Vallega. Di ba Ilocana rin siya? Opo, Half opo. Ilocana yata. Opo. Sabi ko, paano ba sasabihing mahal kita o gusto kita sa Ilocano? Kaya nga sinabi sa akin, sabihin mo, napuskulti ormot mo. Masama pala yun. Bad yun, bad. Oo, nasampal tuloy ako. Ibig pala sabihin na yun, malugo yung kwan. Huwag na natin pag-usapan yan. Basta ang alam ko, ay ayating ka. Yun. Ayun nga. Anyway, ito, itatalakin natin ito. Importante ito. Ito Okay. yung napagkwentuhan namin ni Mayor Magalong. Sige. Ito palang matindi pala itong kickback dito. At ito itutuloy natin kahit na mag-break tayo. Okay. No? Dalawang matinding kickback pala. Ayon sa pananaliksik niya, ha, Opo. ang sa mga politiko ay yung rock netting at yung cat's eye. Di ba natalakay na yung natin cat's yan? eye, tapos Oo. na, opo. Yung rock netting, yun. Sa mga lugar na mabundok. Yes. Usong-uso yung rock netting, di ba nakikita mo yung kulay blue ba yun? Kulay green na parang Green, lampat. green. Nilalagay Opo. doon sa tabi ng bundok. Opo. Para daw hindi lumindol o bumagyo ay gumuho. Kasi hindi magandang experience daw. Yung nandoon ka sa highway, biglang guguho yun, matatabo ng bato yung sasakyan mo. Walang matutuwa sa ganong experience eh. Oh naman. Oo, walang kwentang experience daw yun. Tama. Sumasama loob ng mga yan pala. Up to 70% ang kickback, ha? Ibig sabihin 30% lang ng cost. Oo. 70%? At yan pala, bagamat nakita ko yan nung papakyat ako ng Baguio. Opo. Yan pala ay talamak din dito sa mga lugar na ito. Ito, Cordillera, syempre, understandable. Southern Tagalog. Cavite, babundok sa Cavite, di ba? Sa Laguna, di ba? May Opo. Makiling.
Ano ba yung bundok sa Kwan? Sa Bong. Ano yung bundok sa Cavite? May bundok doon eh. Ano ba saan yun? Yung Sierra Madre? Hindi ba Cavite yun? Laguna? Hindi, papuntang ano yata yun eh. Oh, di, tama, Southern Luzon. Quezon ba yun? Aurora? O yun, Quezon yan, Province. oo. Sa Visayan Islands, yan. Mindanao, maraming bundok. Bicol Region, marami ring bundok. O ito, ha. Ito. Matindi ito, ha. Ito palang rock netting ay dalawang klase. Active o thin wire, yung maninipis, or thicker wire catch fences. Yan. Ito. Noong 2018 pala, Quezon, tama yun, no? Tama pala ako. Iniisip ko yung lugar ni ni Governor Suarez ba? Anak ba niya si Congressman Suarez? Matino yung tatay, ba't ganon? King ko yung anak. Anyway, kaibigan ko tatay noon, si Suarez. Matagal kong nakakasama yan. Maayos sa tao. Eto, ang cost, ano pala niya, sinisingil ay 25,000 per square meter. Mas mahal pa sa lupa. Oh. Yung per square meter ng rock netting. Oh. Okay. 25? Eto, sa mga probinsyang sumusunod. Abra, Apayao, Baguio, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. 438 na rock netting. Okay? Hindi ko sinasabing sa ilalim ni Pangulong Marcos, ha? At tayo parehas dito, ha? 2017 to 2023. So, may parte rin noong panahon ni Pangulong Duterte, may parte kay Marcos at tuloy-tuloy pa. Tinuloy pa. So hindi ko binabatikos itong administrasyon lang na ito, ha. 2017 at 2022 lang nag-umpisa itong administrasyon na ito eh. Opo. So doon pang panahon ni Pangulong Duterte ay ginagawa na ito. So 2017 maliwanag tayo pa. dyan, ha. Hindi tayo bias dito, ha. Hindi tayo katulad ng ibang istasyon na hindi ko nababanggitin. Hindi tayo bias. Okay, ipagpapatuloy po natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos ng mga commercial information, Victor, sa matransas, maalala po ito sa YouTube at this moment at kung ano-ano pa ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Eva! Yes, yes, yo! Topacio! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras na. Alas 11:35 ng umaga. Ito po si Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Miss Juvie de Guzman. At sa pagbabalik natin ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na pinumagat to. Grabe malapit na yan. Pakita mo, tweet mo, uy. Yan, napakarami nating YouTubers live. Pero sige, easy Manang Jubes muna. Ladies first. Opo, gusto ko lang batiin yung mga magbe-birthday ngayon na nagpapabati. Happy Jim Paredes yan. Hindi, happy 69th birthday po kay Tatay Lauro. Ba? Limhoko. Walang sawang tagapanood ng programa natin. Yan. Anong pangalan? Si Tatay Lauro Bong Limhoko. Oh. Tatay Lauro. Sige, magandang Ayan. birthday, 69. Basta 69 lang ng 69. Oo. Ibig sabihin, wag ka na magpatanda ng 70. Wag naman. Pwede pa rin. Hindi, wag mo na sasabihin. Hanggang 69 lang. Di ba may mga ganyan artista, pagdating ng 30, 10 years after, 30 pa rin. 30. Wag nang itataas. Wag nang itataas. Tama. Puro 69 na lang. Ayan, Nanay Takang, pasensya na ka. Advice lang yan. Okay. At syempre, hello po kay Dave Fajardo, Jovan Rosalado, Mac Lester, ayan. Si Doc Melvin, ako, nagpaparamdam. Hi, Doc Melvin! Ayan. At hindi lang yan kay Ma'am Rochen Francisco, Ana Veledi. Ayan. Si Katir Superalta. At syempre, Baka may words of wisdom. Waay, Waged,
At si Attorney Macnilrante, salamat po. Ayan, Yes, sa mga hi. advice. Thank si you. Boss Edgard, malapit na ang birthday Yes, opo. Di ka. Take it away. Ayan. Ito, napakarami po natin. At dito mga nanonood ng live, si Victor Tadeo, syempre, si Cyril, Maricel Manungsong, para daw akong kabote, biglang nasulpot. Pasensya na po kayo, minsan talaga hindi maiwasan. Katulad nun, mahirap kasi sa Baguio nasa Baguio ako para tumulong kay Mayor Magalong. Yan, matagal na po nating kaibigan yan. Helen Bernardino, good morning daw, Mind of Sinigani. Yan, from Tacloban City, si Ron Ricafort. Si Warlito Lazaro naman, nasa The Hague siya. Yan. Sabi ni Ed, shout out, salamat sa lahat ng Pilipinong bumati kay FRRD, bring him home. Yan, Judge Hawk. Bukas na po ba yung SC versus Kimbo? Alam ko April 1 Pero holiday yata Dapat to sa summer session sa Baguio. Ewan ko kung matutuloy kasi, di ba bukas holiday, Idul Fitr ng ating mga kapatid na Muslim. Yan. Noel Biluran, indirect vote buying daw, bumabaha ng ayuda sa Bulacan, sa Hagonoy. Ay, pakiimbestiga naman. Chairman, at medyo mag-break ka muna sa kadedemanda mo sa mga tao na nagpinapakita lamang yung maaring hindi, yung nga, nagmamalasakit lang. O, ididemanda mo. Tingnan mo yung mga nagbo-vote buying, yung malaki ang mga tarpaulin, mga lumalabag. 2x3 lang po ang size ng mga streamer. Ang dami, billboard. Ang mga lumalabag dyan, napakarami. Si Bong Revilla, kahit walang partisan politics dito. Pati si Congressman Marcoleta, lumalabag dyan. Anong ginagawa ng COMELEC? Napakaraming streamers. Oo. Billboards pa, pagkalaki-laki. Marcoleta, sino pa ba? Si Abalos. Ang dami, Abalos. Yan, anyway. Walang nag-check. Oo, bago sasabihin niya, may 5 daw na nakita sila. Ayaw naman bigay yung pangalan. Bakit yung nagsasabi lang na maaring ma-hack yung system nyo, dinimanda mo agad, kinalat mo yung pangalan, hinihiya mo. Ano yung klase yan? Rico Camposanto, God bless daw. Evangeline Malana, alive na alive ang inyong show. Salamat po. Pabibo ka boy, walang akap, walang AX, walang tupad, kundi kung wala si Martin Romualdez. Totoo naman yan. Ito, si Josephine Angeles, North Carolina daw sila. Shout out, happy birthday kay John Bridges and Arevalo Bridges family. Yan. Ito, yung nagsusumbong, Hagonoy, Bulacan daw. Chairman, kung nakikinig ka. Gilbert Nicaforte, good morning din sa'yo. Queensland, Australia naman, si Roxanne Costo and Car Abella from Edmonton. Yan. Opo. Ito naman, Antique, Ernesto Marquez, Macau, si Joseph Dalin. Valladolid, Negros Occidental, si Vicente Salcedo. Lolito Mendoza, hi. Leo Evangelista, hello. Anchorage, Alaska. Grabe, ang layo nito British Columbia, Canada naman si Romel Lopez. Boy Marcelino, yan. Ay, may tinatanong siya kung totoo. Ay, wag nating patulan ito mga ganito, yung kay Lisa Marcos. I-confirm muna natin. Hayaan nyo na sila Sabi ni umamin, Mewin di ba? Binastos nila ang korte. Leo Evangelista, Anchorage din. Tony Zamora. Dapat intindihin na daw si Remulla. Hindi ko nga maintindihan paano ko intindihin. sabi ni Don Vino, para daw batang hindi nabigyan ng candy si Secretary Boying Ato, si Kwan, sabi ni Daddy M, bravo daw, Maris G. Hong Kong naman siya nakikinig. Thank you. Nanonood pala, Bixby. Thank When you. somebody is determined to commit graft, they will always try. Natatawa si Joseph Dulino sa pagsampal sa akin sa Baguio. Masakit yun, ba't ka natatawa? Good morning to, sabi ni Linda Vitaliano, sabi ni Nicolas Sisi. Yan, Margiver. Yun. Ang DPWH ang kanilang plano sa construction class A, pero sa actual na construction nila substandard. Yan ang nakakatakot. Ito man nangyari sa Myanmar, yung sinasabi mo, di ba? Opo, ba't ganun? Felipe Apari, yan. Rhino Television, May Gonzales, Tony Zamora, si David Suarez, ang bunsong anak ni dating
House of Representatives Minority Leader Danny Suarez. Yan ang kaibigan natin si Danny. At Aleta Suarez, 3rd District. Mabuhay daw tayo, sabi ni Leo Evangelista. Salamat Nayano 14. Bakit pa parang presidente si speaker yung mga pronouncement? Mo na siya. Kahit Opo. ano naman pronouncement niya, kahit anong haba, kahit anong report, hanggang 2% na lang siya eh. Malaki Hindi na kasi siya eh. Hindi, Malaki malaki ano? siya. Malaki ano? Malaking tao. Yeah. Job well Oh, done daw, sabi yeah. ni Maria Evangelista. Sabi ni Windy Mocalita, nasa na po si Tala? Ako, hinahanap ko rin eh. Mel Rodriguez, mabuhay daw tayo. Okay. Salamat po. John Hon. Kung payag daw tayo, Lenny Magalong tandem. Nasa sa kanila yan. Hindi, wala naman sa pagpayag natin. Oy, sabi ni Kengkoy, shout out daw. Taxi driver pa ako listening. Pati Wow. pasahero nakikinig din. Hi, pasahero ni Kengkoy. Yan. O Iloilo Kengkoy. City, si Tina Hello Manato. po, taxi driver. Opo. Reggie Regal Felipe, good morning daw. Linda Vital. Kuala Lumpur pala si Linda Vitaliano. Yan, okay. At ang dami pa po nito. Hindi na tayo matatapos. May mga topic pa tayo. Anyway, greetings na rin kay Michael Guy, Rolly Mendez Tomas. Uy, tika, naulala ko. May utang nga pala ako kay Michael Guy. Yung paalala mo sa akin. Ano yun? Hindi, kumuha kasi ako ng, may kinuha ko sa kanya. Okay. Nakalimutan siguro ni Atty. Rap. Pinababayaran ko nung bago ako umalis ng Baguio. Ala. Pasensya na, Michael, ha? Oo. Si Cathy Palamo, si FG Jose Miguel Arroyo ay at congratulations at magaling na yung kanyang anak, si dating Congressman Mikey Arroyo. Ayan. Thank si you. Willie Keng, si Daisy Sotelo, yan, palagi nakikinig. William Gatchalian, Hello po. Andrew Tan, Yes. si Alex Cruz, yan. Si, anong pangalan nito? Si Louie and Nats Camboa. Nagkita kami sa Baguio. Wow. May activity yata yung erase doon. Yan ang mga palaging nakikinig sa atin. Si Atty. Raulito para si Ryan Ang. Ay mga taga Borracho Film. Si Direk Lester Di Maranan. Si Jukes Salona. Okay na yung ating MOA with the Embassy ng Pilipinas sa Czech Republic na tayo ay magpapalabas doon ng Spring in Prague bilang Yes. entry ng Pilipinas sa Wow, wow, ASEAN wow, wow. Film Festival. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, yes, yo, Topasyo. Para mga commercial information sa patalasas paalalahan ng buhay. Ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah! Yes, yes, yo, Topasyo! Yes, yes, yo, Topasyo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo, Topasyo! Sama! Magandang umaga pong muli nagbabalik ang Yes Yes Yo Topasyo. Ating oras. Alas 11:49 ng umaga. Atty. Ferdy Tapasyo. At Juvie de Guzman. Ayan, at kanina, Jubes, di ba, nagkakwentuhan tayo tungkol Opo. sa Baguio, di ba? Oo nga. Yung, at saka yung nasampal ako, naalala ko tuloy yung kinikwento naman ng isang kaibigan How many years ago na ba yan? Ang tagal na, mga matagal 13, na. 14 ako noon. Si Senta na ako this year eh. Hindi naman Isa kaibigan ko naman, ganun din, mahirap talaga yung may language barrier eh. May nililigawan kasi siya ron Okay. na babae. Siguro naiinip, medyo torpe ito eh. Lagi niyang naririnig, binubulong ng babae eh. Nagbayag. Ibig sabihin, ang bagal. Tinuruan Diba? mo. Mabayag. Ang ginawa niya, nilabas niya. Nasampal din siya. Nabastos eh. Kala niya kung ano yung sinasabi. Ganun pala. O sige, pakita ko nga sa'yo. Ayun, nasampal. Nasipa pa yata. Wala. Yung mismo yun. Lagot ka. Masakit yun anyway. Sakit nun. Balik tayo rito sa naputol. Hindi naputol yun ha. Yung naputol na diskusyon. Sa period pala ng 2017 to Yeah. 2023, ayan ha, kaya parehas tayo rito ha, Opo. panong pa ni Duterte. Sige po. 46.61 billion ang ginastos para sa rock netting. Oh. Yan o. Grabe. Ngayon, yung 25,000 pesos na sinasabi na per square meter, itong si Mayor Magalong, nung nag-retire ito, hindi naman agad sumabak sa politika. Opo, nagpahinga. Hindi nagpahinga. Nagtrabaho siya bilang consultant sa isang kumpanya na tinatawag na Steel Asia. Okay. Gumagawa ng mga bakal. Bakal. Kung saan 10 times ang sweldo niya. Wow. Kesa yung sa sinasahod niya ngayon bilang mayor. Opo.
Pero umalis siya roon kasi sa kagustuhan niyang makapagsilbi. Eto ha, tinanong niya, magkano ba per square meter ang yung wire, yung net, yung lambat para doon sa mga bundok? Eto, pinakamataas na kalidad na to Grabe. ng netting. Anti-rust, hindi kinakalawang, Yes. zinc-coated. Okay. High-grade steel. Alam mo kung magkano lang, di ba, ang sinisingil? Ang sinisingil sa taong bayan, sa 25,000. taxpayer, 25,000 per square meter. Alam mo, sabi ng Steel Asia, yang pinakamaganda na Pinaka-best na klase na. ng Okay. bakal na ilalagay mo pang rock netting. Alam mo kung magkano lang? Magkano po? 6,000 per square meter lang. Abaw, So, 19,000. grabe naman. Okay. Ganun kamura Okay. pala yun. Eto pa. Nagtanong pa siya, paano kung hindi naman masyado maganda? Kasi hindi naman masyado maganda yung nilalagay eh. Yeah. Alam mo naman ang government project, notorious yan eh. Na? Kung ano-ano na lang kapwitan ang nilalagay eh, di ba? Yung pinakamahilang klase. Sabi ng isang civil engineer na nangungontrata sa gobyerno, Sir, yung 6,000, yan ang pinakamaganda. Yung sa amin, yung katamtaman lang. Eh magkano? 4,300 per square meter. Oh. So, halos Matindi times talaga. 6, di ba? Ang pinakamababa daw na kickback, sabi ng mga kontratista, 40%. Pinakamababa. Pinakamababa. Kickback. Yes. Then 10% pa. At kasi, kaya kita mo yung mga, bilangin mo yung mga miyembro ng ating lehislatura, yung House of Representatives, 1/3 daw sabi ng isang komentarista. Opo. 1/3 noon kontratista. Bakit? Ito ha, okay. Kickback 40%. Okay. 10% contractor. Oh. 10% supplier. 60 na yun. Okay. Eh, bakit pa nila ibibigay yung kontrata sa iba? 40, 50, 60. So, 60%. Gusto pa nilang makuha yung 40% yung presyo ng kontrata. Kanila na lahat gusto nila. Ano yun? Kaya napakaraming Nakikita kontratista yung dyan. ano. Hindi ko sinasabi lahat ng kontratista dyan corrupt ha. Pero bakit ang daming kontratista sa house? Okay. Oh. Yeah. Kaya pala. Yun ang mabigat. Oh. Iba namang usapan. Bukas, pag-uusapan naman natin yung cat's eye. Although, Na-discuss na natin. na-discuss yan, di ba? Ganun po. Kaya, di ba, sinasabi ninyo. Kaya sinasabi dispalinghado. Sinasabi nila may corruption daw nung panahon ni Duterte. Hanggang ngayon, bakit hindi nila maimbestigahan yan? Kasi, sila rin ang nandun eh. Sila, lalabas, sila rin yung mga ulit-ulit sila rin. kontratista. Sila rin ang bumabanat nitong sa budget na ito. Actually ito, bumaba na, sabi ni Mayor Magalong, bumaba na yun noong 2023. Opo. In fairness kay Marcos. Kasi in-expose niya. Ngunit, noong 2024, since mag-eleksyon ng 2025, umangat ulit ang budget for rock netting. Kasi nga, pero for 2017, in 2017, 1 billion. 2018, 2.5. 2019, 1.5 billion ito, billion. At 2021, 11 billion. 2022, 16 billion. 2023, 8 billion. Oh, ang pinakamalalaki, yung 2021, bago umalis si Duterte, baka nag-last 2 minutes yung mga corrupt doon. 2022, 16 billion, lalong Mabul malaki. pa. Panahon ni Pangulong Marcos, bubagsak doon 2023 kasi in-expose nga ni Mayor Magalong. Tumaas na naman ng 2024. Aalamin natin kung magkano yung 2024. Oh, yes. Kasi ginawang fundraising para gamitin sa kampanya. Kaya Ngayong bumaba eleksyon. ang korta. Oh, di ba? At sa notang yan mga kasama, ay hindi pa pala. Ay mag-iba naman tayo ng topic. Speaking Ala, of, sige. speaking. Pero kuya, sir, mag-ano muna tayo, makiramay muna tayo. Ay sige, makiramay tayo. Pumanaw na ang dating commissioner ng COMELEC na si Virgilio Garciliano sa edad ganun ba? na 86 yan. Ayon sa pamilya, si Garciliano bigla na lamang itong natumba habang nasa loob ng kanilang comfort room. Uy, grabe! Tama to, laging ganito yung namamatay sa comfort room, barangay Imbatog, Baungan, Bukidnon. Naging matunog Si ang Elvis, pangalan. sa banyo namatay, di ba? Opo. Si Elvis Presley. Naging matunog dahil ang opisyal ng masangkot sa isang wiretapping controversy. Ay, yung Hello Garci. Opo, 2005. Yan. Di ba ginawa pang rap Ay, di ba song nandun yun? kayo dati, attorney, Saan? sa opisina Nino? ni GMA, hindi? Wala, never wala. ako naging official ng kalaban ko na nga namin si GMA. that Kaya nga time. So, nagtaka mali ako kung pala. ba't akong kinuhang abogado Oo. noon. Anyway, Tiwala sa inyo. Yun lang po yun. Ay, nakikiramay po condolence tayo. po sa buong Oo. pamilya.
Anyway, speaking of yung mga ninanakaw, hindi ko sinabing nagnanakaw ito ha. Opo, Ito, sige. factual ang ating discussion dito. Okay po. Kay Senator Bong Revilla. Alam nyo, si Senator Bong Revilla, kaibigan ko yan ha, wala kaming masamang tinapay. I like that guy, binabaan pa nga niya yung tax sa amusement Okay. na nakinabang ang mga film producers katulad ko at marami pang iba. Apo. Pero ito may isang kaso ito, baka nakakalimutan na po natin. Itanong natin sa kanya kung siya ay tumupad o hindi. Noong 2018, siya ay naabsuelto doon sa sinasabing pork barrel ha, yung Okay. 'di ba nakulong yan si Enrile, si Jinggoy. Opo. Pero sinabi ng Sandigan Bayan sa kanya, absuelto ka kasi hindi napatunayan ng prosecution na beyond reasonable doubt ang iyong criminal liability. Ngunit, hindi mo ipagkakaila na tumanggap ka. Kayo ni Napoles at saka yung iyong chief of staff ni si Attorney Cambe ng 124.5 million. Wow. Ibalik mo ito, sabi sa kanya. Eto. Nung una, sinasabi nila, iaapila daw nila si Estelito Mendoza, pang abogado nito saka si Attorney Esguera na dating undersecretary ng DOJ. Opo. Kaibigan ko rin ito ha. Wala kaming masamang tinapay kay Attorney Esguera. Ito ay out of a sense of public service. Okay. Una, inaapila nila. Aapila daw nila. Ngunit hindi na yata naapila, nangatuwiran na lamang Opo. si Attorney Esguera. Sabi niya, bakit ibabalik acquitted? Sabi niya, Article 100 of the Revised Penal Code says that any person who is criminally liable is also civilly liable. Sabi niya, therefore, kung hindi ka criminally liable, hindi ka rin civilly liable. Attorney Esguera, mali. Mali ka. I'm telling you, mali ka. Ano dapat? Kasi merong pagkakataon na ang tao ay walang criminal liability pero may civil liability. Dalawang klase kasi ang acquittal. Merong sinasabing hindi mo kasi ginawa. Hindi ikaw ang gumawa, acquitted ka. Merong sinasabi, hindi namin mapatunayan kasi be proof beyond reasonable doubt. In any case, maari kang civilly liable. Halimbawa, nakasagasa ka. Hindi na prove na kasi meron tinatawag na criminal negligence. Okay. Hindi ka criminally liable, yung reckless imprudence. Hindi namin napatunayan na reckless ka. Hindi criminal negligence, pero simple negligence. Therefore, hindi ka ikukulong. Pero, bayaran mo yung napatay mo. Damage. Pwedeng ganun Maraming ganun. Hindi napatunayan na criminally liable, pero maaring civilly liable kasi baka napatunayan na quasi-delict o negligent or under the doctrine of unjust enrichment. Hindi ka nga criminally liable, tumanggap ka ng pera sa gobyerno. Ayun. Mali yung pagtanggap mo. Ano, ganun na lang yun? Sa'yo na lang yun? Hindi po pwede yun, Attorney Esguera. 2018 pa ito. Kaya mga taong bayan, huwag ka tayo magpadala sa sayaw-sayaw. Sorry Kuya Bong. Tanong muna natin kay Kuya Bong Revilla kung binalik na niya yung pera ng gobyerno na pinababalik sa kanya noong 2018 pa bago natin siya iboto. Tanong muna natin. Ako walang nagpapasabi sa akin ito na sinasaliksik ko lang this early ang kwalifikasyon ng bawat kandidato kung karapat dapat o hindi. Ayun. Bakit tanong, Kuya Bong, binalik mo na ba yung 124 million? Tanong lang natin. Di ba? Ba tumawag po yun? Abay, tumawag siya, paliwanag niya. Bukas naman ito. At sa notang yan mga kasama ay magbibigay dana po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasama si... Boss Drone na Kasama sino? si... Hindi pa natin alam. Mahirap na. Baka minsan nakakamali tayo. Kala natin di ba? Happy birthday pala. Ba't nyo nilalagay ito? Kay Jufel Quiñones, tech ng DWIC sa Cebu. Happy birthday, Jufel. Happy birthday. Naiintindihan kong walang ako naamoy na pansit at fried chicken dahil malayo Lechong Cebu na lang, padala ka rito. Ayan. Sandali lang yon. Ayan. Anyway, eto po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. At ito naman si Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa iyong kasalanan. At titi mo sa iyong kaisipan na. Wag makiki appeal. 1, 2, 3. Yaba! Yes, yo, Topacio! Babay again!
si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!